Earth signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais naman pong mag-avail ng ating private readings, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan po natin, Spirit Guide, mensahe po natin. Mensahe po natin for Earth Signs. Okay, Earth Signs. Meron tayo ditong the world. So, pwedeng may celebration. Ano po ba ang isa-celebrate ninyo? We have the High Priestess. Okay, so you are very proud. Meron dito, pwedeng yung mga ideas ninyo, Earth Signs, ay nakikitaan nyo na talaga ng progress, nangyayari na siya. So, dati, di ba, plano lang kayo ng plano. Earth signs, ngayon, nakikita nyo na nahahawakan nyo na yung mga plinano ninyo. Ngayon, we have the sun. So, marami sa inyo, you're very happy talaga ngayong araw. Queen of Cups. Ito, pwedeng very proud kayo sa mga achievements talaga ninyo. Very proud kayo kung meron na kayong anak. Earth signs, ayan. Tignan natin ano pa ang mensahe. We have Ace of Cups. Ayan po. So, pwedeng ito, oh. Meron naman dito, parang naubos na ba yung pagmamahal ninyo? Okay. Kasi Ace of Cups, bumaliktad na siya, oh. Ayan. So, meron dito, could be, kontrolado nyo na yung emotions ninyo ngayong araw. Oo nga. Diba, we have the High Priestess. Pwedeng happy kayo. Parang meron kayong hindi sinishare na good news sa ibang tao. So, tipong kayo yung, sabi natin, before, Earth signs, kayo yung tipo ng tao na share kayo ng mga nangyayari sa life ninyo. Pero ngayon, ito, tumatahimik na kayo or tahimik na talaga kayo ngayon. Parang sinasarili nyo na lang yung mga nararamdaman ninyo, yung mga good news pagdating sa life po ninyo. Tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. So, parang kasi, nadala ka na dito. Siguro madaming mga pangarap mo, madaming mga plans mo yung hindi natuloy kasi kinikwento mo siya sa ibang tao. Ang nangyayari, nahe-hex po siya or nai-evil eye ba. Tignan natin ano pa po ang mensahe para sa'yo. Pagdating sa trabaho, we have Page of Swords. So, you're very curious ngayon pagdating sa trabaho. Pwede rin na may iniiwasan ka dito. Pero more on yung iba sa inyo, more on curiosity yung nakikita ko. Pagdating po, ayan, sa tingin naman sa'yo ng mga katrabaho mo is malayo talaga yung pangarap mo dito. Kaya nga parang nakikita ka nila dito, Earth signs as parang laging curious na tao sa mga bagay-bagay na tipong minsan naiinis na yung mga katrabaho mo kasi napaka-curious mo even sa mga ginagawa nila. Ayan. Pero ayan nakikita ka nila na malayo pa talaga yung tatakbuhin ng career mo, malayo pa yung mararating mo. Nakikitaan ka nila ng potential. Tignan natin, Spirit Guide, ano pa po yung mensahe natin pagdating naman sa negosyo. We have 5 of Pentacles and we have the Emperor. Ito, maglalakas loob yung iba sa inyo na gumawa ng changes ba pagdating dito sa approach ninyo pagdating sa inyong negosyo. Ito talaga yung nangyayari. Kaya nyo po, i-transmit ninyo yung inyong energy. Kasi yung iba po sa inyo nararamdaman talaga ng negosyo ninyo, yung totoong nararamdaman ninyo. Ito kasi yun, parang meron dito pwedeng hindi kayo satisfied sa mga nangyayari sa life ninyo. Meron naman dito sobrang happy. So ito, pwedeng meron naman dito, ayan, pagdating sa negosyo ninyo, hindi kayo happy kasi pwede na nakikita ninyo yung sales ninyo, hindi siya umaangat. Okay, ano ba yung gagawin ninyo? Actually, kayo lang naman yung may control. I mean, hindi nyo siya makokontrol talaga, pero meron kayong pwedeng gawin, di ba? Earth signs, para tumaas yung inyong sales. Yun yung gawin ninyo, ayan Ito, ano ba yung forecast ninyo pagdating sa negosyo ninyo? Kunwari, bago matapos yung taon, ano ba yung tina-target ninyo na, sabi natin na sales, di ba? Oo, ano ba, 500,000, millions, ayan po. Or sabi natin, 100,000. Yan ba yung goals ninyo? And nakikita nyo ba na umaangat talaga yung sales ninyo? Kung hindi, ano ba yung gagawin ninyo? Hindi kasi pwede na lagi na lang kayong mabait dito. Ayan po. Kailangan po talaga is mag-isip kayo. O hindi rin pwede na naghihintay lang kayo dito, na nakikiramdam lang kayo. Yes, pwede mong pakiramdaman kung ano ba yung lagay ng business mo or ano ba yung pagtanggap ng mga tao sa business mo. Pero ano ba yung gagawin mong approach? Kasi pwedeng nandun ka na sa success na yan Okay, nakatapak ka na dyan.
how can you maintain that? Paano mo i-maintain yung mataas na sales? Ano ba yung gagawin mo? Yun po yung pag-aralan ninyo. Bakit ako makapagbigay ng concrete na suggestion? Kasi po iba-iba kayo ng business. Hindi ko pwedeng i-suggest dito sa isa yung ano. So hindi lahat kayo makaka-relate. So yun na lang po. Hanap kayo talaga ng kung ano ba yung ways or ano bang approach yung aayon dyan sa business ninyo. Kasi ayan po, the emperor magiging stable pa yung business niyo, kaya wag niyo po yang sukuan. Pwede naman ngayong araw lang to na mababa yung sales niyo. 'Di ba may mga araw naman talaga na ganun. At ano nga ba yung i-offer niyo pag nakikita niyo na may araw na mababa yung sales niyo? Tignan natin pagdating sa kaperahan, the Hanged Man. So tignan niyo, parang meron kayong mga sinasacrifice dito ngayong araw. Pwedeng meron muna kayong hindi bibilhin. Meron kayong pinag-iisipan, Page of Pentacles. O nga, pinag-aaralan nyo pagdating sa inyong kaperahan. Pwede po na alam ninyo na hindi pa ganun kalaki yung hawak ninyong pera, na pag gumastos kayo, alam ninyo na kayo din yung mahihirapan. Earth signs. Tingnan po natin, ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin kay Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. We have abundance mindset. If you think of your abundance as something that happens in the future, then it will always be one day away from you. Pag ganito, sana po magkaroon ako ng, kunwari, ang sasabihin nyo kapag kayo po ay nag-iisip ng mga positive things, ayan, mayroon akong bahay, mayroon akong magandang bahay, maganda ang trabaho ko. Nangyayari na siya, hawak-hawak nyo na siya, you already have it, sayo na yan. Marami akong pera. 1 million, millions ang laman ng bank account ko. So, di ba yung affirmations ninyo, nasa sa inyo na yan already. Hindi yung magkakaroon ako ng maraming pera. In 2020 something, mayroon na akong ganito. Mali daw yun. Dapat see, feel, think, and speak of abundance as something you already have in the present moment. And that is what you will experience. Ayan, hindi porket di ba inisip ninyo earth signs na madami kang pera, gagastos ka na ng bongga, hindi yun ganun. Pero you should feel, di ba, na andun yung sense of security, nandun na nahawak-hawak mo na yung pera. Ayan po, yan yung minsan nakakalimutan natin pag nagwi-wish tayo, pag nagmamanifest tayo. Kasi lagi nating sinasabi, sana po, yan, di ba may wishing candle tayo? Ano yung mga sinasabi nyo doon? Nagsasabi ba kayo na sana po magkaroon ako ng magkakaroon po ako ng magkakaroon. Dapat mayroon akong. Ganun dapat. So, simula ngayon, ayun, baguhin nyo na yung mga sana-sana ninyo at yung parang pang-present na, di ba? Future tense na mga sentences po ninyo or na mga words ninyo. Tignan natin, Spirit Guide, ano po yung mensahe natin for Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus ngayong araw na ito. Diba? We have here and now. Ito daw yung pinaka-importante talaga. Diba? Sinabi din sa iyo dito yan. Ayan po. So, mas pahalagahan nyo talaga yung nangyayari sa inyo ngayong araw na ito. Kung ano man po yung kailangan ninyong i-celebrate ngayon, i-celebrate nyo na. Huwag nyo nang ipagpabukas yan. Small wins, big wins man yan. Hindi ba? You should celebrate. Celebrate yourself. Celebrate that you are alive. Earth signs. Minsan nga, tinatake for granted natin yung mga small blessings na dumarating sa life natin. Kasi, it's either di natin na-appreciate, hindi tayo satisfied, but we should appreciate kung ano na yung mga mayroon tayo. Kailangan din, pag nagmamanifest kayo, love frequency dapat. Love frequency yung pairalin ninyo. Hindi sa greediness, level, yan. Kaya minsan nagkakaroon din kayo ng blockages. We have 3 of Swords pagdating sa love life. We have 6 of Pentacles. Nasasaktan yung iba sa inyo dito kasi pwedeng, na you give love as much as you can. Pero may tao dito na parang, instead na ikaw yung bigyan niya ng pagmamahal, ikaw yung bigyan niya ng atensyon, sa iba niya yung binibigay. We have Ace of Pentacles. Ayan. So, meron din dito, pwedeng nasa third party situation po kayo. Ito, nakikita mo. Pwede ang hinihiling mo na lang dito, isustento para sa mga anak. Yun yung nakikita ko. 10 of Rods.
tinatry pa namang ayusin, pero nai-stress na kasi yung iba sa inyo. As in, nakaka-stress talaga. Tinatry pang i-workout. Ayan, as much as possible, parang kung maaayos pa talaga, inaayos nyo tong relationship ninyo. Pero kasi hindi lang dapat sa iyo manggaling yung effort, pati rin dapat sa person mo. Dapat pares kayo ng choice pagdating dito sa relasyon. We have healthy choices. Ayan. Tanongin nyo yung sarili nyo, nakakabuti pa ba to sa inyo? Nakakabuti pa ba to sa mga anak ninyo? Nakakabuti ba yung mga pinipili ninyo na mga choices, yung mga pinipili ninyo na ways of living sa inyong sarili? Baka kasi hindi. Akala nyo lang yan yung makakabuti sa inyo kasi yan yung standard ng society. Yan yung standard ng mga tao na nakakasalumuhan ninyo. Pero are you happy? Earth signs. We have number 32. 32. Yan po yung lucky number mo. Maraming salamat po and see you again on my next video. Bye-bye!